Alam mo Lakan, kung nag-i-struggle ka rin pagdating sa last, kailangan mong marinig ang sasabihin ko rito Lakan. May ikikwento ako sa iyo Lakan na istorya mula sa Bible. At ito yung istorya ni King David. Si King David, kilala naman natin siya, o sa mga hindi nakakakilala, kapag nagbasa kayo ng Bible, doon mo lang siya makikilala. Pero may mga kwento dahil isa si David sa mga karakter sa Bible na isa sa mga sikat. At sikat siya sa pagiging hari at pagiging the man after God's own heart. At itong si King David, nagkasala ito Lakan. Nagkasala siya in a way na natalo siya ng last. Parang mga katulad lang ng ating mga modernong kalalakihan ngayon kung paano tayo natatalo ng last. At ikikwento ko sa iyo Lakan kung paano ito nangyari according sa Bible. Noong si King David ay naatasan ng Diyos na dapat siya ay pumunta o sumama doon sa battle, doon sa gera. Ang nangyari, hindi siya pumunta at naiwan siya doon sa kaharian niya. At isang gabi, kung hindi ako nagkakamali, nakita niya si Bathsheba na naliligo. Nakita niya yun, tapos doon na pumasok yung pagnanasa niya na mangaliwa. At naisakatuparan niya yung Lakan. Nangaliwa nga siya. Nagkaroon sila ng intercourse ni Bathsheba at may nangyari. And then sa nangyari na yun Lakan, mayroong nabuo. Doon ko natatapusin muna ang kwento. At ano yung punto doon Lakan? Ang punto doon, kapag ang lalaki ay wala sa kanyang purpose, madali itong malaglag sa pagnanasa o temptation. Yun yung Lakan. Kapag ang lalaki, uulitin ko, kapag ang lalaki ay wala sa kanyang purpose o misyon, dyan ito nalalaglag o nahuhulog sa temptation o pagnanasa. Kasi pansinin mo Lakan, ang utos sa kanya ng Diyos, ang utos sa kanya ay dapat sumama siya dun sa gera na yun, dun sa digmaan. Yun ang dapat niyang gawin. Dapat naandun siya. Dapat naroroon siya. Yun ang task niya. Yun ang pinapagawa sa kanya. Pero hindi siya sumunod. He disobeyed. Imbes na natili siya sa kaharian niya, nanatili siya doon. Anong gagawin niya doon Lakan? Wala. Wala siyang gagawin doon. Dahil yung gagawin niya ay naroon sa digmaan. Ngayon, nung nalaman mo Lakan na wala siyang ginagawa, saka lang doon sumulpot yung temptation. Saka lang doon sumulpot yung pagnanasa, yung kasalanan. Why? Because at the first place, David disobeyed. At doon sa pag-disobey niya, doon sa hindi niya pagsunod, nawalan siya ngayon ng purpose, nawalan siya ng ginagawa. At kaya doon pumasok yung temptation. Kasi hindi occupied si David ng kanyang misyon. Nasusundan mo yung Lakan. At ganyan din Lakan ng mga kalalakihang nagsasuffer o nag-i-struggle pagdating sa last. Sila yung mga lalaki na walang alignment sa kanilang misyon. Yun yung Lakan. Kaya kung nag-i-struggle ka sa last, ibig sabihin disalign ka sa kung ano yung purpose mo sa buhay. Parang si David lang. Ang utos sa kanya ay dapat sumama siya sa digmaan, pero hindi siya sumama. Ngayon, hindi na siya occupied, kaya inoccupy siya ng temptation. Ikaw ba Lakan? Kamusta ka? Ano bang ginagawa mo? May misyon ka bang ginagawa? May purpose ka bang sinusunod? O wala? Kasi kung wala, dyan ngayon magkakaroon ng oportunidad yung temptation na atakihin ka. Kaya pansinin mo Lakan, yung panonood ng corn, hindi naman yan nangyayari na Lakan kapag nasa busy ka na lugar, diba? O kaya may ginagawa ka. Hindi mo naman iniisip yun Lakan, diba? Kapag nasa trabaho ka, iniisip mo ba yun na manonood muna ako ng isa, manonood muna ako ng dalawa? Hindi Lakan. Nakafocus ka sa kung ano yung tinatrabaho mo at the moment. Tama Lakan. Kasi nga occupied ka ng mission mo. Occupied ka ng trabaho mo. Ngayon, walang space o espasyo yung temptation para atakihin ka. Yun Lakan. Kaya kapag nagkulong ka sa kwarto o naghilata ka lang buong maghapon, wala kang ginagawa, nakatitig ka lang sa cellphone mo, scroll ka lang, hindi ba't prone ka sa temptation yan?
Napakasimpleng equation nun lakan. Kapag wala kang purpose, magiging prone ka sa temptation at dun ka patuloy na mahuhulog sa cycle na yun hanggat hindi mo ina-align yung sarili mo sa kung ano talaga yung purpose mo. Yun ang realization dun lakan. At simpleng-simple lang lakan, kung babasahin mo yung kwento na yun ni David, marirealize mo din dun lakan. Meron niyang consequences. Kung ipagpapatuloy natin yung kwento dun ni David, oo, nagkasala siya. Humingi siya ng tawad sa Diyos at pinatawad siya ng Diyos. Pinatawad siya, pero yung consequences o yung mga kapalit nung kanyang ginawa hindi na napigilan, because consequences are inevitable. Hindi mo mapipigilan yung lakan. Kaya kung patuloy ka sa ganyang addiction mo lakan, may consequences yan sa'yo. Una na yung hihina ang pagkalalaki mo at mas magiging addict ka sa lifestyle na yan. Kaya lakan, isa lang ang dahilan kung bakit ka nahuhulog sa ganyang addiction. Isa lang lakan, isa lang. At pare-parehas tayo dun lakan. Nawawala tayo doon sa alignment natin sa ating purpose, sa ating mission. Kaya nga ang lalaking walang purpose, nagpapakalunod yan sa pleasures. Yun yung lakan, yun yung gusto kong ma-realize mo dyan sa addiction mo. At alam kong napansin mo na ito lakan, nangyayari lang, nagre-relapse ka lang lakan kapag mag-isa ka na lang, kapag wala nang nakakakita at kapag wala ka nang ginagawang mahalaga. Yun lakan, kapag wala ka nang ginagawang mahalaga, doon nangyayari ang relapse mo. Kaya alam mo na lakan kung ano ang solusyon. Maging align ka lang araw-araw doon sa purpose o doon sa mission mo. Yun lang yun lakan. Dahil kung occupied ka ng purpose at mission mo, mawawalan ka ng oras lakan. Mawawalan ka ng oras para dito sa walang kwentang pleasures na ito. At danas ko yan lakan. At danas nyo yan lakan. Kapag ikaw yung lalaki na wala ka ng oras o panahon sa ibang bagay na hindi naman mahalaga, tipong lock in ka doon sa trabaho mo, doon sa binibuild mong negosyo, binibuild mong pisik, o kung ano pa man yan, online business, company, promotion, job, career, kung ano pa man yang lock in ka at pinagfo-focusan mo, alam mo lakan na mawawalan ka na ng oras pagdating sa mga ganitong walang kwentang pleasures at addiction. Ngayon, kung patuloy kang nahuhulog sa panonood ng corn at sa kung ano-ano pa mang kalaswaan na addiction, ibig sabihin lang nun lakan, disalign ka sa purpose at mission mo. O kaya naman wala ka ng mga yan, kaya ka nahuhulog sa addiction na yan. Yun lakan, subukan mong i-align yung sarili mo sa kung ano ba yung purpose at mission na kailangan mong gawin. Tapos mag-lock in ka dun. Mapapansin mo lakan, ilang linggo lang, mawawala na sa isip mo yung panonood ng mga malalaswang content. Subukan mo lang lakan. Subukan mo lang gawin yung hindi ginawa ni David, which is yung sumama doon sa digmaan instead na manatili sa kaharian niya at matukso ni Bathsheba. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.